Tamang-tama po, ang makakausap po natin ay isa sa mga haligi ng pampublikong transportasyon, ang AltoDAP President, walang iba kundi si Caboy Vargas. Caboy, magandang hapon po, Bong Nebriha para sa biyaheng IC. Sir Boy. Hello? Hello sir, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Colonel. At yung taga-subayba at taga-pakinig. Magandang hapon po sa inyo. Caboy, bago po tayo magsimula, kakamustahin ko lang po. Kamusta po ang inyong mga miyembro sa AltoDAP? Nationwide po ako, Opo, kamusta po kayo? sir. Ito po, medyo naghihirap ang mga driver ngayon. Dahil unang-una po, ngayon lang po namin dinanas yung ganitong nangyari sa amin na para ang mga driver po ay namamalimos. Mismo para pong mismo sahol pa po ito sa pandemic. Yun nga, Caboy, talagang 3 times the original price before the war started in the Middle East. Parang 3-folds na po yung taas ng presyo ng crude, ng diesel natin. How do you cope up na wala namang pong taas sa pamasahe? Sir? Paano po ang diskarte nyo? Ito, mahal na yung crudo, 3 beses ng Actually po, nagtsatsaga-tsaga pa rin ang mga driver dahil kasi po kung titigil kami ay wala pong masasakyan yung ating mga commuters. Kaya nga po siguro, baka ito po nga bibigay ng yung service contracting, makatulong po sa amin ito. Dahil ito po yung net service contracting na kung saan, sir, ay ang mangyayari po rito. Babayaran po kami ng 40 pesos per kilometers. At yun naman pong pasahero, makikinabang din po dito dahil 20% discount naman po sila. Caboy, paano malalaman yung kilometro tinakbo nyo? Sa Sir? odometer ba yan? O kwentahan na lang ng ruta nyo yan? Actually po, may mga listahan ilalabas. Maglalabas po ng guidelines ang LTFRB na kung saan po ay makikita po yung mga po pwedeng sumali dito. At yun nga po, kanina ini-interview po si board member Greg Pua na kung saan yun daw may hirapan na sa GPS ay baka po gawing manual. Kaya mag-uusap pa po kami, sir. Pupunta po kami sa LTFRB sa Lunes para po malaman namin kung talagang paano na po yung gagawin dito sa service contracting. Ito po yung net contracting po ito. Pero Caboy, di ba sa April 15 na to, sa Miyerkules na? Opo, sa Miyerkules na po sisimulan ito. Ito po yung sa 15 po sisimulan. Isasabay din ba to? Di ba magkakaroon kayo ng diskwento na 10 piso kada litro sa diesel? Yun nga po yung sinasabi ng ating Pangulo na kung saan sinasabi po niya na 10 piso. Mas maganda po yun. Pabor pa rin po yun sa amin dahil unang-una. Kaya lang po, ang sinasabi po, susunod na linggo pa. Kaya mag-aantay pa rin po ang mga driver kung kailan po ipapa-implement yung 10 piso na discount. Caboy, sinabi mo, kailangan mag-qualify sa service contracting. Paano kung di ka nag-qualify? Anong option sa'yo? Yung option po namin doon, kasi kailangan po yata magkabit kami ng GPS. Okay. Tapos may po ito, meron pong kailangan po magkaroon ng GPS. Opo. Ang mga jeep. Opo, sa modern po walang problema yan. Kaya nga lang po, kinausap namin ang kagalang-galang na chairman ng LTFRB na kung saan, sana naman po wag masyadong mahal ang sigilin ng mga GPS. Kasi parang sila lang ako, nung dati po pina-implemento, sila lang ang kumita, Sir Bong nga, sana naman sa panahon na to, na nasa krisis tayo, wala nang ganun. Kung ano na lang, tama lang. Actually po, nang nakausap namin si chairman, ang sinabi po niya, ewan ko lang po kung hindi ako nagkakamali, nung nag-uusap kami, ang sinabi niya, kinausap niya yung mga GPS, na sana singilin na lang kami ng 500 per month. Magkano okay na rin po sa amin yun, 500 per month. Pero magkano ba ang presyo pinag-uusapan natin dito, Caboy? Magkano ba talaga yung Alin, sir? GPS? Alam mo sir, nung dati-dati po, napakamahal ang singil ng mga GPS Grabe po silang maningil. Yun lang ang nangyari po, yung mga ibang kinita po namin ay
sa kanila lang napunta, Sir Bong. Gano'n. Tapos meron pang Opo. may service pa para dun sa paggamit ng GPS na yun. Hindi lang yung equipment ang Yun nga ginagamit. po, sir, eh. Kaya nga, isang nagiging problema, kaya nga po paplansyahin namin mabuti, kasamang Obet Martin, Oo. kung ano po yung dapat gawing mabuti rito sa pag nagsimula na po ito. Dahil Oo. kasi ang sinasabi po, ang unahin, Commonwealth lang eh. Tapos susunod na po yung mga ibang rota. Di kaya magalit si Ka Obet yan at wala ang Del Monte Quezon Avenue kung Commonwealth lang ang babiyahe. Di ba? Yun nga po yung na kaya nga po sa Lunes, baka pupunta po ulit kami ni Kaobit ng pasang masa sa sa LTFRB para po malaman namin kung talagang may guidelines na. Kasi ginagawa na po yung guidelines ito kung paano po talaga ang pagpapatakbo nito, Sir Bong. Oo nga, no? Pero magandang Opo. magandang balita yon kung matuloy sa susunod na linggo yung Ay, yung maganda po yung 10 balita pesos. ito dahil Oo. unang-una, Sir Bong, dahil nga kahit papano yung mga nawala sa driver, kasi po Oo. parang ang nangyayari dito, kikita rin ang driver, kikita rin ang operator. Dahil ngayon po, Sir Bong, ang nangyayari po sa amin sa ngayon, kung halimbawa po, pag lumabas kami, kung magkano yung kinita, naghahati na lang po yung operator at driver sa ngayon. Oo. Oo, yun nga Yun po, Sir Bong. Tapos sinasabi rin ni Ka Obet na minsan daw, hati na yung labas eh. Hindi na talaga lumalabas yung units lahat. Opo, Parang marami na kalahati, pong kalahati hindi na. talaga lumalabas, Sir Bong. Kung tutuusin nga po, yung mga iba nagkukomento ng strike, sa totoo lang po, yung sinasabi naman nila, hindi naman sumasama sa kanila. Kusa na po tumitigil ang driver dahil kasi kung ako po ay isang super, mamamasada ako, wala akong kikitain. Hirap lang po nga abutin ko. Bakit po ako mamamasada? Kakagalitan pa ako ng operator ko, Sir Bong. Oo nga, no? Kasi pag nilabas mo yan, kailangan ka mag-entrega sa operator mo. Tapos kung hindi ka na makikita, paano yun? Parang may utang ka pa. No, lugi naman. Pero, Kaboy, sa Lunes, mag-uusap pa rin kayo para ma-plansya tong service contracting na to. Ang iniisip ko, paano kung hindi ka mapasa, lahat ba dapat mapasama? Paano kung hindi napasama yung isang unit o dalawang unit? Anong gagawin doon sa dalawang unit na yun? Sir? Anong gagawin doon sa halimbawa, may mga units na hindi mapasama sa service contracting. Ano po mangyayari sa kanila? Magpapalista po kami. Magbibigay po kami ng listahan, yung mga plate number po, isasama po, yun po yung gagawin namin. Opo. Tapos po, yung mga modern, walang problema, may GPS. Ang Opo. problema lang po namin, sir, dito, yung mga traditional, Oo. kailangan magpakabit kami ng GPS. So yun ang Kaya requirement, po, Kaboy. makikipag-ugnayan pa po kami sa may GPS eh. So yun ang requirement, kailangan may GPS. Tama. Para mapasama ka sa service contracting. Opo, yun po, kasi naman po bibigyan naman po kami ng listahan, kasi naman po ito, hindi naman po pero sigurado naman po na sasama lahat ng rito. Opo, sa Yung hero. kung kasama doon sa rota na yun, sasama po. Ngayon, ang lang po namin dito, kung kasya po ba yung pera? Kasi yung pera po, ang alam ko, 800 million. Opo. Pero sabi naman po ng ating Pangulo, ay dadagdagan po. Kasi gusto po namin paabutin ng 3 buwan nito, Sir Bong eh. Oo nga po. Kasi kung binalita yung ko kung dito. 800 million lang, siguro po 3 days lang to ubos na. Kung nationwide po natin gagawin to at saka lahat po ng sector kasama eh. Opo. Pati bus carousel. Opo. Oo. Well, anyway, Kaboy, nandiyan na po, nakalatag na po yung 10 pisong discount sa kada litro ng diesel, may service contracting. Sana naman magtuloy-tuloy itong tulong para sa ating sektor ng pantransportasyon. At kasi malaking tulong din po ito para sa ating mga commuters. Opo, napakalaking tulong po. At sana po matapos na yung giyera sa ibang bansa po para dire-diretso na po to. Sana ako po, suggestion ko lang sa gobyerno, pag-aralan na rin po sana nila na ilagay na lang po yung mga ayu-ayudang sinasabi nila, ilagay na lang sa gasolahan station para pakinabangan po talaga ng driver. Opo. Kasi Sir Bong, napakahirap po yung nangyayari sa amin eh. Maraming hindi nakakakuha.
Yung Opo. iba, yung lalo sa DSWD po, nawawala yung pangalan ng Yes. iba. Naintindihan namin yung Kaboy, ano, marami nga po talaga nagrereklamo. Pero nakausap po namin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Susuriin daw po nila yung mga panibago, yung mga listahan, yung mga nawala sa listahan, at sisiguraduhin nila na yung karapat-dapat na mabigyan ay mabibigyan pa rin po, Kaboy. Yun nga po, sir. Sir, tsaka ang mahirap lang nga po nito, kasi dapat po sa Garo, yung mga listahan na yan, manggaling na sa LTFRB para walang nadi-displace, Opo. Sir Bong. Opo. Well, anyway, Kaboy, there's a bright and good news ahead for the public transportation. Ang tabayanan na lang po natin ngayong linggo yan. Sa akin naman, salamat sa serbisyo nyo. Kasi sa totoo lang, sa panahon na to, talaga pong alam naman po natin yung sakripisyo nyo rin sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaboy, maraming salamat sa oras mo na ibinigay Ay, maraming sa amin salamat ngayon. po, Sir Bong, at mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Maraming salamat, Kaboy. Yan po ang presidente ng AltoDAP, Kaboy Vargas. Maraming salamat po.